multo! Over naman sa multo. Puyat lang. Baka need mo kasi ng kape. Wala talaga nag-work kapag wala pa nga akong kape. Puro pre-coffee tas lang yung pumapasok. O sige, spill. Ano na naman yung mga what ifs mo tungkol sa kape? Okay, so what if isang araw, kwento na lang yung coffee sa future generations? What if dumating yung time na 1 cup per day lang yung allowed? Uy, wag naman. O nga, 2 cups pa lang before lunch pa lang eh. Tapos isipin mo pa, what if maging sobrang mahal ng kape? Parang per gram na yung binibili. Parang ginto. Goodbye allowance. Goodbye sweldo. International Coffee Month na this October. Pero alam mo, kaya ako napapaisip kasi recently, nag-join ako with Vanessa Tejano sa Bangon Henerasyon Takeover with Nescafe. Siya yung anak ni Andessa Tejano, isang Nescafe Coffee Ambassador at coffee farmer mismo. Dahil dito, dali niya yung pangarap na ipagpatuloy yung Bangon Henerasyon ng coffee farming. Gets, kasi kung wala magpapatuloy ng coffee farming, baka mangyari talaga yung mga what ifs natin. Buti na lang kamo may Nescafe Plan, isang sustainability program na active rito sa Pilipinas. Actually, ang dami nga nilang nagawa eh. May trainings para matuto ng mga bagong farming techniques, scholarships para sa mga agri-students, tapos may mga partnerships para ma-highlight yung mga stories ng mga farmers. Kaya nga sa bawat cup ng Nescafe, hindi lang to pampagising. May ambag to sa kinabukasan ng kape at ng mga magsasaka. Kaya pala, legacy na talaga. Yes, at sa Nescafe Plan, hindi lang pangarap. May advocacy pa. Natulungan siya ng program para makapag-training na may modern techniques, educational support para lumawak yung kaalaman, and community programs para ma-boost yung confidence niya to share her story. Ano po? Kaya ngayon, isa na siyang boses ng kabataan sa coffee farming, inspiring young farmers to take the same path. Nakaka-inspire talaga. Mas na-appreciate mo yung bawat cup. Kaya guys, experience the journey of the coffee farmers and how the Nescafe Plan supports them. Punta kayo sa Nescafe Tasa ng Pag-asa Immersive Experience in 1 Ayala Mall this October 24 to 26. Magandang experience to kasi maririnig nyo mismo yung kwento ng mga coffee farmers. Panahon na para magkapit-bisig tayo at gisingin ang bangon henerasyon ng coffee farming. Cheers! May event ako today, so let's get dressed with me! Theme ng event is white or green, kaya yung bottom ko is white, and yung top ko is blue-green. Mukha naman siyang green. Nilagyan lang ng blue. So, okay na yan. Wala tayong green eh. For my bottom, ito yung susuotin ko. We're gonna have a long skirt moment right here. Kasi gusto ko magpa-sway, sway, sway. Charan! For my top, ito yung susuotin ko. This is an off-shoulder ruffled kinamerut If nakikita niyo yung mga photos ko, you guys know I love off-shoulder tops. Kasi I feel like I'm exposed but keeping it a secret. Ewan, suotin na natin. So ito yung itsura kapag pinagsama na yung dalawa. Diba? Very cute, very, very mahinhin, kahit hindi naman. So kapag naka-off-shoulder ako, feeling ko pwede kong gawin tong move na to. For my sandals, ito yung susuotin ko. This is actually one of my favorite sandals. Hindi siya masakit sa paa and bagay siya sa lahat. Update guys, I changed my top into white kasi I feel like out of place ako dun sa event since I realized na hindi ko talaga maipaglalaban ang blue-green. Pero yes, eto na ako. Very white, very demure. So this is my whole fit. Aalis na kami. Bye! Finally, nakapag-catch up din tayo. Grabe, 3 days straight akong walang tulog pero finally, I submitted that big video project for my client. First time ko mag-edit ng ganong kalaki tapos solo pa ako. Kaya pala hindi ka sumasagot sa GC ah. Congrats! Ako naman, remember that small business idea I kept talking about? Today, I finally invested in it. Small start lang pero at least, it's official na. Wow, big time kayo ah! Ako, simple lang. Nilinis ko na yung kwarto ko after ilang weeks and kanina lang, natapos ko lahat. Organized na and may space na ulit para humiga. Parang therapy din siya to be honest. Saya no? Parang lahat tayo may natapos today, big or small. Oo nga. And moments like this, kahit simpleng win lang, mas masarap i-celebrate. Dahil dyan, super deserve natin ng rewards. Kaya nag-order ako ng Jollibee Super Meals for us! Pwede mamili from Super Meal A, B, C, pero favorite ko ang B where you can enjoy one-piece chicken joy, half jolly spaghetti with regular fries, rice at may drink pa. All my favorites in one special plate. Available for dine-in, take-out, and delivery. This chicken joy is my medal for finally starting my dream business. And this jolly spaghetti is my award for not crying at revisions. And this jolly crispy fries is my prize for folding my socks. Ang cheesy nyo. Parang siya hindi. Tara, pili ka. Left or right? Tough choice. Bakit hindi pareho? Nag-crave kasi ako pero di ako makadecide sa dalawang cravings ko. Yung classic cheesy goodness at yung bold savory flavor. Ah, kaya pala cranky ka.
Dapat pala may craving survival kit ka. Gaya ng ano? Patience? Hindi, gaya nito. Yung bias mo original cheesy yung burger. Alam mo na, cheesy, beefy, langap sarap with that classic yum sauce. Pwede. Pero nakikrave kasi ako sa bagong bias wrecker ko na special cheesy yung burger. Still the beefy, langap sarap patty with creamy cheese. Now level up with crunchy pickle, chopped onions, and ketchup. So minsan gusto mo ng bold, savory, at tasty. Yung may kick. Oo, pero minsan naman, yung cheesy and classic. Either way, cheesy at beefy pa rin. Original or special. Ang bias at ang bias wrecker na magsasatisfy sa cravings mo. Wala palang problema kahit dalawang cravings mo eh. Basta may cheesy yung burger, craving solved. Girl, OMG, I think nahack ka. Nahack? Oo, pero don't worry, I know someone who can fix that. Hindi bakit iba yung profile bio tsaka name mo sa TikTok? Kala ko naman kung ano. Hindi ako nahack. Kasi alam mo naman na I love coffee. As in, hindi lang panggising sa akin to. Parang comfort ko na rin siya. Kaya naisip ko, bakit hindi ko i-share tong love na to para makatulong din sa totoong heroes behind every cup. Uy, grabe, relatable. Bakit? Ano meron sa farmers? Alam mo ba na most of our coffee farmers are already in their late 50s? As in, sila yung legit na OG sa kape. Decades na sa grind. Pero, konti na lang yung mga kabataang pumapasok. Kaya, if wala nang susunod, sino na yung mapapatuloy sa coffee culture natin? Oh, so hindi pala hack. Movement pala. Pero wait, paano sila tumutulong? Nescafe has been helping our coffee farmers for years with Nescafe Plan, kaya I'm teaming up with them to raise awareness about this movement. Shucks, nakakatawa! Pero, may kilala ka na ba na part ng movement na yan? Yes, si Vanessa Tejano from Bukidnon. Coffee farming runs in her blood. Anak siya na farmer and now she's studying agricultural technology. Part siya ng bangon henerasyon ng coffee farming and with the help of Nescafe plant support, she's even doing fertilizer research. Ang cool no, ay farming na with innovation pa. I bet ko yan, Gen Z farmer na may pagka-scientist vibes. Parang agri-tech icon in the making. Exactly, kaya nga starting today, I'll be sharing more about Vanessa's journey dito sa page para makita nyo rin how she's turning her passion into purpose. And later, magla-live tayo with her para naman marinig yung kwento straight from her mismo. Love it! Pero wait, ibig sabihin ba niyan, every time na umiinom ako ng kape, may ambag ako sa movement na to? Yes, yun yung maganda. Small acts like enjoying your cup can ripple into big change. Isipin mo yan, hindi lang sarili natin ang ginigising natin, pero pwedeng gisingin ng mundo ng next generation ng Filipino coffee farmers, ang ating bangon henerasyon. Cheers! So nice! Guys, deadline na tomorrow. Group meet ulit mamaya Mamaya agad? May buhay din ako, Aisil. Kape lang katapat yan. Eh, ikaw kasi, Marem, di mo na kailangan ng kape. May Aisil ka ni. Ano? Ayan, naghang na naman. Wala pa akong signal sa dorm, nakakainis. Ay, can't relate. TM kasi yung gamit ko. Iba talaga lakas ng power network. Kahit saan, okay. Kaya pala ikaw yung laging online kapag nag-check ako ng updates, Baka talaga. Iba talaga sa TM. Naka-easy surf 55G pa ako. 66 sa gigabytes, tipid pa. Kaya perfect yon sa ating mga student na laging online. Oh, cheers to Marem. Ang lifesaver ng grupo. Legit, kung wala yung TM mo, Marem, di tayo makaka-upload. Sama-sama lang tayo guys. Iba talaga pag team. May connect sa project at minsan sa isa't isa. Parang tayo may connection, no? Tsk, nililigaw mo siguro ako, Marem. Oo na, sige na. Sinasagot na kita. Ewan ko sa'yo. Kung alam ko lang na may ganyanan kayo, edi sana hindi na tayo nag-film ng scripted na short film. Totohanan na pala Isa ka pa, Trev. Lahat tayo may connection kasi ramdam na ramdam ang power network. Kaya lipat na sa TM kasi iba, pag team. Connection nga nating dalawa sabay naging tatlo. Rejected! Alam niyo, minsan, kailangan ko lang lumabas ng konti. You know that feeling? Gusto mo pa rin maging productive pero not stuck sa loob? So yeah, I brought these. A 12.1-inch 2.5K display with up to 120Hz refresh rate. Aside from that, it's 5G compatible na siya. Pwede kang maglagay ng 5G SIM card for data, so kahit walang Wi-Fi, connected ka pa rin. Perfect for work or streaming kahit saan. Tapos after work, quick break muna. Dolby Atmos quad speakers. Ang rich ng tunog. Parang andun ka mismo sa scene. Walang tunog lata. Promise yan. Tapos yung battery, 12,000 mAh. Solid pang buong araw. 33 watts fast charging at may 27 watts reverse charging pa for my phone. All that power, 5G, Dolby Atmos, flagship performance, this is the Redmi Pad Pro 5G. Solid sa labas, solid sa lahat.
We can still try. We've been trying naman. Pero parang palayo tayo ng palayo sa isa't isa eh. I'm sorry if I became distant. Hindi lang naman yun. It's also a me problem. Hindi na rin ako nag-reach out when you were feeling okay. Maybe we outgrew each other. Maybe we got tired of waiting kung sino willing ulit gibain yung pader na nasa pagitan natin. Christoph, hindi na natin maramdaman yung isa't isa. And you know that. Jamela, I really love you, Christopher. I really do. Mahal din kita. Pero hindi na sapat yung pagmamahal na meron tayo kasi we both chose to turn our backs on each other. I'm sorry if we ended like this. Sorry rin. We broke up because we forgot how to love each other. Sayang kayo. You just have to accept na some people come into your life to teach you something and not to stay forever.